Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Lumabas saglit pero inaasahang papasok muli bukas sa Philippine Area of Responsibility ang Super Bagyong Julian. Kaya naghahanda pa rin ang Batanes na pinaka-napuruhan ng bagyo. Kaya wasak ang maraming tahanan. Nasa state of calamity na ang probinsya at hirap sa supply ng kuryente, tubig at komunikasyon kaya umaapela ng tulong. Nakatutok si Joseph Moro. Walang patawad ang bagyong Julian sa Batanes. Ramdam sa mga bidyong kuha kahapon ang hagupit ng hangin sa Basco, Batanes. Parang papel lamang na winasiwas ang ilang yero. Sa lakas ng ulan, halos wala nang makita sa paligid. Pinasok din ng hangin at ulan ang opisina ng PDRRMO. At bagamat nakaligtas ang mga bahay na bato sa bagyong umabot sa signal number 4, hindi ito kinaya ng mga modernong bahay na gawa na sa mga kahoy at yero. Mas marami ng ganyan sa Basco kaya halos walang natira sa kanila. Ilang residente pa ang sugatan. Namatay din ng ilang alagang hayop. Tumuob ang ilang tricycle at motorsiklo at natumba ang maraming puno. Ang matandang kahoy nga ng Vaditi na nakaligtas na sa maraming bagyo, tuluyang pinadapa ng bagyong Julian. Tinuklap din ng bagyo ang bubong ng simbahan ng munisipalidad ng Uyugan, kaya nawala ng matibay na proteksyon sa nagpapatuloy pa ring ulan kanina kahit wala ng bagyo. Iniwan itong wasak ang lampas 2,000 bahay roon na limitado ang kuryente, tubig gripo at linya ng komunikasyon sa ngayon. First time kami nagkaroon ng 2,543 na evacuees. No? Dati-rati ko lang, 10, 20, mga ganon lang. Kaya emosyonal si Batanes Governor Marilu Cayco sa panayam sa DZBB. Iba ito kasi masyado siyang matagal. Sobrang nakasira ng mga bahay dito at sobrang lakas ng ulan na nagkaroon. First time din namin na malakas ang flood namin dito sa Batanes. Ako'y very emotional dahil kitang-kita ko kung gaano kabilis masira ng bagyo ang mga kabahayan dito sa Batanes. Yero at kahoy na ang maraming bahay dahil hindi na sila pinapayagang manguha ng mga aggregates o mga bato matapos sa deklarang protected area ang Batanes. Nanawagan ako sa DNR, nanawagan ako kay Presidente kung po pwedeng mag-issue sila ng moratorium muna at payagan kami makakuha muna ng pang-home use na aggregate sa kahoy. Kahit man lang yung naputol ng bagyo na mga kahoy sa kanilang, yun ang gagamitin. Dahil kawawa ang mga mahihirap naming kababayan. Gumagana naman ang airport kaya humihingi rin ng tulong ang Batanes sa national government. Humihingi ako muna ng bottled water. Ang kinatatakutan ko pag walang tubig is baka mamaya magkaroon naman kami ng diarrhea outbreak po dito. Nagdeklara na ng state of calamity ang probinsya ng Batanes pero ayon kay Governor Cayco, hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakampante. Yung forecast is babalik ng konti bago saka siya mag-exit. Ay, paano kayo ngayon dyan? Ay, siyempre naghahanda kaya sabi ko wag mo nang magtanggal ng kung ano-ano basta maghanda pa rin dahil hindi natin alam kung pagbalik nun ay mas malakas. Ayon sa DSWD, nakapag-preposition sila ng mga food packs sa mga bayan ng Ibana, Uyugan, Itbayat at Sabtang sa Batanes. Oras daw na bumuti ang panahon ay ihahatid nila ito sa mga may kailangan. Ang GMA Kapuso Foundation pupunta rin sa Batanes para maghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.